Si Tommy, kinamusta ni Kuya tungkol sa task na alamin ang tawag sa Tagalog ng 10 prutas. I had it down perfect earlier. Okay, go for it. Pinya, pineapple. Sa buko, coconut. Tapos manga, mango. Manzana, apple. Mali. Manyanas. Mali. Ay! Langka sa jackfruit. Ubas, grapes, kamatis, tomato. That's pokwan, watermelon. Pangalan yata yung sinasabi mo. Pakwan. Tama. Saging is banana. Tama. What about cantaloupe? Cantaloupe, melon. What about guava? The guava is hard. The guava was like I know it's wrong. Balabay. 3 syllables. Balabus. Bagabus. Malapit na. Bayabas. Come again? Bayabas. Tama. Very good, Tommy! You're the best! Bus. Best. Galing mo! Ang mga nakaraang kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Binigyan ng secret task sina Margot, Richard at Tommy. Gumawa ng balsa para sa pangarap ni Roger na bigyan ng maliit na kabuhayan ng kanyang pamilya. Ito. Niyanig din ang bahay sa pagpasok ng ikatlong bagong housemate, ang responsible son ng Pampanga na si Jameson. At ngayong gabi, ano pa ang ibang kaganapan sa unang gabi ni Jameson sa loob ng bahay? Ano ang reaksyon ni Roger kapag nalaman niyang ang cast ng mga kasama ay para sa kanya? Ano ang kailangan gawin ni Roger kapalit ng pangarap para sa pamilya? At anong hamon ang haharapin ni Miho? Press mo na. Abangan ang lahat ng yan ngayong gabi sa Pinoy Big Brother 737. Ang unang task ni Jameson sa pagpasok niya ng bahay ni Kuya ay kabaligtaran ng weekly task ng housemates. Kapag nakahinto ang housemates, siya naman ang sasayaw. Hi! Hello. Jason. Hello. Hello. Nung pagpasok niya, edi unang-una kong napansin sa kanya, yung name tag niya, kaya nalaman ko po agad na, housemate pa siya. Housemate pala siya na bago. Is it stop dancing ba? Yeah. Okay. Stop. 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 Makabalik sa kanya. Balik ka din ko niya. Balik na din iyo? Hi, Jameson. Hello. My name is Jameson. Ang nakita ko po yung sarili ko kahapon na ganun din ako, parang nahiyaya pa rin po sa una, ganun. What's up, bro? What's up, Zeus? Hello, guys. Ikaw lang? Yep. Walang isa? Wala. You can share the bed with me. Sure. Tommy po. The way he talks to me naman, it's like a, it's like I can see na I can be good friends with him talaga. Are you gonna tell us more about you, or are you not allowed to? Yes, of course. Wala ka pa kayo. Surname? Wala Nice to meet you. Sabi naman ganun yun eh. Pala, joke nga po, kuya. Lakas din po ng trip. Tila naguguluhan pa rin sa mga pangyayari si Jameson kaya di siya makausap ng matino ng housemates. Pero sina Roger, iba ang interpretasyon dito. Word siya, parang ang cool niya kasi parang hindi niya kami pinapansin. Parang may sariling mundo. Hindi niya tayo pinapansin. Pag pumigil at mamaya, iwan natin siya dito. Yes! Okay, tara, alis tayo. Ramdaman mo rin na hindi ka pinapansin. Trabaho na tayo. Sige nga. Trabaho kami muna. Nice to meet you, bro. Nice to meet you, man. Ano? Don't move, yeah? Stop moving here. Habang kausap ni Kuya ang housemate sa confession room, binigyan naman niya ng pagkakataon si Jameson na umikot sa loob ng bahay. Para sa inyong weekly task, isang karagdagang hamon ang ibibigay ko sa inyo. Sa tuwing maririnig ninyo ang hudyat para tumigil, lahat
ay titigil din sa pagsasalita. Paglabas ng confession room, agad na ipinaalam ni Dawn ang bagong patakaran kay Jameson. For he to just dance when you're supposed to stop. You can't talk as well. Is that cool? Si Roger, iba naman ang napuna tungkol sa bagong kasama. Kakatakot minsan sa malayo yung manika. Yung manika, yung gano'n. Ayoko nun. May kamukha po niya manika, kuya eh. Manika. Ano? Yung Annabelle. Si Jameson mukha namang ini-enjoy pa ang cast. Sige. We were being a little tough on him earlier because I think we were just tired and we were just messing with him a bit, but he took it all in good fun and Ang housemates, pinag-isipan kung paano matatapos ang task ni Jameson. Meron ba tayong dapat gawin para maging normal siya? Sabay natin. Gusto niyo ba siyang ma-welcome ng maayos? Ay, syempre, kuya. Bagong housemate si Jameson, kailangan patunayan niya ang kaya niyang gawin. Kaya mag-iisip kayo ng 2 tasks na ipapagawa sa kanya. Isa mula sa girls at ang isa naman ay mula sa boys. I can finish the raft? no. That's just, it's too easy, you know? I'm kidding. Because I was gonna say let him be the test dummy of the raft. Siguro kasi the boys will give him something boy thing. So, tayo, chores lang. Gawain bahay, ano papagawain sa kanya? Kasi ang gulo niya, kasi kung saan siya pumupunta. Yun. So for him to stop in a one place, Let's shave his head. Matapos ipaalam kay Kuya ang kanilang balak, nagsimula na ang boys sa paggawa ng task kay Jameson. Ang pinagawa po ng boys, kailangan po niyang magsagwan from one end ng pulpo to the other gamit lang po ang kutsara tinidor. Siyempre, natawa po ako. Ang cute niya eh. Kung ganun-ganun lang siya, oh. Nabasa ako sa raft. Trinay ko mag-balance yung raft para di mag-sink. So, I reached my destination. He did it. He did a good job. Agad na sumunod ang girls sa kanilang task. Kami naman pong girls, ang naisip naman po namin gawin sa kanya, i-wax po, kuya, yung kanyang legs. Parang kagat lang po ng langgam to. In fairness, kuya, ang kinis ng legs niya. Kasi syempre, hindi naman gawain ng lalaki ang mag-wax. Please be careful. Tatawa po kami sa kanya kasi wala na po siyang magawa. Nagabahan. Kasi akala ko masakit. Shocking, pero I enjoyed it naman. I completed the task, so I'm happy. Dahil nagawa mo itong 2 tasks na ito, ay tinatapos ko na ang nauna mong task na gawin ang kabaliktaran na ginagawa ng housemates. Happy? Si Jameson agad na pinuntahan ng housemates na abala pa rin sa paggawa ng balsa. pare, kumusta ka? Masusugat ako? Sa raft? Okay lang. Okay ka lang? Come on, wow ka. Baka anak sa Quiet, please, quiet. Guys, quiet. My name is Jameson Blake. I was born in Hong Kong. Richard! Yeah,
10 years. Marunong ka mag-Cantonese? No, mahirap, grabe. Anong trabaho ng parents mo? My dad's a teacher. Tapos yung mom mo? My mom's a baker. Ah, baker. Oh, Baker! Baker! Bombshell Baker! Bombshell Baker! Pagbalik ng bahay, ibinahagi naman ni Jameson ang kanyang talento. If your mother only knew. If your mother only knew. If your mother only knew. Si Roger sinubukang gayahin si Jameson. 1, 2, 3, go! Parang may tumatak na corned beef sa akin. Kanina pa tayo corned beef. Roger, say it, don't spray it. Nang matapos na ang balsa, tulong-tulong na ang lahat ng housemates sa pagsubok nito sa swimming pool. Yes! Look at that. It doesn't even go down. Okay. Hindi siya balance, guys. Ang pinaglalaanan ng bansa na si Roger, umakyat na rin. Keep dancing, guys. Dance! Roger, I'm sure mas matutuwa ka kapag nalaman mong para sa'yo ang ginagawa ng housemate. Nang sumampa na rin si Jameson, nagbigay ng hutyat si Kuya. Wow! Keep dancing! Now watch me whip. Now watch me nay-nay. Now watch me whip, whip. Watch me nay-nay. Now watch me whip. Watch me nay-nay. Now watch me whip, whip. Watch me nay-nay. Watch me, watch me, watch me, watch me, watch me, watch me. Sa pagiging official housemate ni Jameson sa loob ng bahay, nagsisimula pa lang ang patindi ng patinding pagyanig ni Kuya. Hello Philippines and hello world! Tama po ang inyong narinig. Bago matapos ang linggo, 2 pang pasabog ang dadalhin ng big yanig. Kaya tuloy-tuloy lamang po ang inyong pagtutok gabi-gabi. Pero bago yan, pag-uusapan muna natin ang balsa task ni Margo, Richard at Tommy para mabigyan si Roger at ang kanyang pamilya ng isang munting negosyo. Ilang beses na ngang naikwento ni Roger ang pagtatrabaho bilang bangkero. Pero paano kung gawin siyang bangkero ni Kuya sa loob ng bahay? At paano kung ang task na ito sa simula pa lang ay mukha ng imposible? Tatanggapin pa ba niya ang hamon ni Kuya? Narito, panoorin nating lahat. Sa pagsisimula ng bagong araw, agad na napansin ni Roger ang nakalatag sa garden. Anong meron? Wow, may bagong ano naman Ilang saglit pa'y kinausap na ni Kuya si Roger. Anong pinagkakaabalahan ng iba mong mga kasama? Sina Margo po tsaka sina Richard ata about dun sa task nilang ginagawang balsa. Tingin mo, matibay? Matibay po, Kuya. Roger, Kuya, paano kung sasabihin ko sa'yo na ang ginawa nilang balsa ay para sa'yo? aha. Sa akin po, Kuya. Oo. Ikaw ang gagamit ng balsang ito. Opo. At ito ay para sa isang pagsubok. Susubukin ko kung gaano ka katatag, Roger. At sa pamamagitan ng hamon na ito, dito mo maipapakita at mapapatunayan na tama ang naging desisyon ng iyong mga kasama na ikaw ang piniling iligtas. Kailangang isagwa ni Roger ang balsa ng 10,000 beses.
Mga pasahero niya ang mga gumagawang sina Margo, Roger at Tommy. At habang nakasakay sa balsa, hindi muna sila magtutuloy ng kanilang pagsasayaw. Pero kapag ibinigay ang hudyat, kailangan nilang huminto o sumama sa ibang housemates sa dance floor. Kailangan matapos ni Roger ang hamon sa loob ng 48 hours. Paglabas ng confession room, agad na ipinaalam sa ibang housemates ang kanyang tila imposibleng task. That bangka is my task. Pero kailangan ko kayong tatlo. Kayo yung sasakay sa bangka. Ako yung magsasagwan. Kailangan ko siyang pabalik-balikin ng 10,000 times. 48 hours lang. Kung ako lang kasi kaya ko, kayo po yung iniisip ko. Baka kasi hindi nyo kayanin. We know naman maging mahirap ito, pero we know we can do this. We have 4 weeks of a bond. And of course, I will be there for each and every one of you. Ang housemates, todo ang suportang ibinigay kay Roger. Basta pag magsabi ka lang kung ano yung gusto mo. Oo, magsabi kayo ha. Importante mag-uusap tayo. Grabe, 10,000 times. Paano kayang haharapin ni Roger ang kanyang imposibleng task? Abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother 737. Maya-maya'y sumakay na sa balsa sina Roger, Margo, Tommy at Richard at sinimula na ang kanilang task. Mahirapan sila. Hindi, bilis nga. Grabe, 10,000. Ang dami. Nakakangalo. Manghihina. 5,000, dami lang yun. Sa gitna ng mataas na araw, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasagwa ni Roger at ng ibang housemates. Parang hindi nila magagawa. Kaya nila yan. So estimate mo, 30. 26 Kasi pa sabi lang, ni no? Richard, dapat 200 kada oras. 26. 10,000 eh. Go, go, go! Go, go, go! Pero sa ilang pagsagwan pa lang, Sabak. Pero... wala. housemates, mag-ingat kayo, okay? Safety first! Maya-maya, tinawag ni Kuya ang lahat ng housemates sa confession room. Napapagod na kayo sa paulit-ulit na dance moves. Ganun ka na, Hmm, tama-tama. Kaya nga, sabi ko sa'yo eh. Susan Africa ka eh. Dahil sa puntong ito, bibigyan ko kayo ng costume. Wow! Magsusuot ng costumes ang housemates at dapat akma din sa kanilang kasuotan ang sasayawin. Sina Miho at Jameson ay magiging cheer dancers, sina Don at Zeus ay magiging belly dancers, at ang may task sa balsa na sina Roger, Tommy at Richard and Margo ay magiging Tahitian o Hawaiian dancers. Pagkabihis ng costumes, isa-isang nagpasample ang tatlong grupo ng housemates. Ganyan ba ang mga muka ng mga cheer dance? Depende. Tama yung ginagawa ni Tommy. Ano? Pero dapat mas mabilis. I don't even know what I'm doing. I'm just like shaking my butt. Hindi ko kaya yung ginawa niya, kuya. Hindi. Roger, hindi naman nalalayo ang tiyan mo kay Tommy. Bubuhatin niya po ako eh. Yan. 1, 2, 1, 2, 3.
Tahitian dancers, galingan nyo naman. Sayang ang ginawa ni Kuyang costumes para sa inyo. Pinatahitian pa yan. Matapos makuha ang costumes, bumalik sa bansa ang Tahitian group, pero may napansin si Tommy kay Don. Don's outfit distracted me. I was gonna say you're hot. Your outfit distracted me so much I couldn't think of your name. I was like, Dawn is very beautiful. In person, she's much more beautiful than on camera. Habang patuloy ang iba sa pagsasagwan, sa loob ng bahay, nag-practice namang mag-cheer sina Miho at Jameson. 1, 2, 3, go! L! B! Ay. L-O. Wait, Sorry, be. Sorry. Go. Maya-maya si Zeus, Wow, wave. Pag magpapayunag. Zeus! Oh, Zeus ko po! Zeus ko dai! Zeus mio! Habang nagkakasiyahan sa loob ng bahay, sa swimming pool naman, Anong nangyari, Richard? Kuya, when we were pushing from the pool po, I landed on my chin first and then my foot also grazed, I think, the end of the bamboos po. But yeah. It doesn't really hurt naman, pero kayang-kaya po to, kuya. Okay ka lang, Richard? Game. Tuloy natin. Your knee, Tuesday. para makasigurado sa kalagayan ni Richard, pinatingin ito sa mga espesyalista. Wala ka naman nararamdaman na pagkahilo. Ay, wala naman po. Habang nasa confession room si Richard, nagkwento si Roger sa karanasan niya sa pagsasagwan. How's your arms? Pagod? No. No? Seriously? Yeah, seriously. Really? I'm good. He's sanay doing it. Yeah. How long did you used to do it for? Since elementary. No way! Isa sa mga pinagkikitaan namin is yung bangka. Before, meron kaming bangka na talagang sinasagwan talaga siya. Nagbabayad sila ng 2 piso pag sumasakay sila. They paid me 2 pesos, 2 pesos. At the end of the day, I have 86 pesos. We will save it. Earning in that kind of job is not enough Yeah, of for course. us. So we need to work more. Oh. We need to find another did job rice for field. us to earn. It's hard. Do you know how big is 100 pesos for us before? I couldn't understand how big it is. But I know I am strong enough to do this kind of task. It's just easy. Bakit tayo mo sumuko? Para sa pamilya ko, kuya, walang puwang ang pagsusuko pagdating sa kanila. Gusto ko lang pong patunayan na kahit anong mangyari, kahit mahirap, kahit pagod, gusto ko lang patunayan po na hindi yun yung bagay na makapagpasuko sa akin. I told Kuya, Kuya, can I do this by myself? Because I don't want to bother you anymore, because I don't want... Really? Oh, Roger, of course. We're your friends. We're all friends here. We're gonna help you. And we're in this together. I don't care if this is impossible. We're gonna work our butt off, and we're gonna get as close to 10,000 as we can. As your friends, we're gonna help you no matter what, you know? Maya-maya, tapos ng suriin ang kalagayan ni Richard. Ang rekomendasyon ay kailangan mo ng pahinga muna. Safety mo ang inaalala ko. The medic said I have to rest for maybe an hour or so. Pero pwede na kayo magsimula without me daw. And then you guys should go on now na. Thank you. Because clock will start ticking once you guys are all on it. Laban ng buhay, parang ganun na din naman yung ginagawa namin. Parang bangka lang naman din yan, kuya. Kapag hindi ka malakas, magsagwan, aano rin ka lang din. Sasabay ka sa agos ng tubig.
na hindi mo alam kung saan ka patutungo. Pero kapag nilabanan mo po yung lakas na yon, ng lakas ng agos ng tubig, alam mo makakarating ka doon sa pupuntahan mo. Susunod! Kaliwa. Baliktad. Ay. Sa pagpapatuloy ni Roger at ng kanyang mga kasama sa kanilang task, magwagi kaya sila sa pagsasagwan ng 10,000 beses sa pool. Yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Samantala, maliban kay Roger, isang nakakatuwang housemate din ang naglabas ng saloobin niya tungkol sa kanyang pamilya. At ito ay si Miho na matagal nang hindi nakikita ang kanyang anak na nasa Japan. Kung ano ang emosyonal na kaganapan na may kinalaman kay Miho, narito panuurin nating lahat. Noong nakaraang linggo, tinanong ni Roger si Miho tungkol sa ama ng kanyang anak. Ilang years na kayo hiwalay ng father ng anak mo? Ako matagal na. Alam mo nga, mula nung buntis ako, di ba? Wala na siya. Kaya ngayon, niluwal ko nga yung anak ko. Wala na po, kuya. Siguro nung pagkaluwal ng baby ko, mga wala pang months, nakita pa niyang 1 beses o yata 2 beses. Iba kasi yung paglaki ng bata na kompleto yung pagmamahal. Hindi yung lalaki siya na isa lang yung nag-aalaga, isa lang nagmamahal. Oo, totoo. Kahit ba ako? So, ayoko lang na magkulang sa pagmamahal. Yung nasasabi ko po sa sarili ko na alam ko na po ang unahin. Nyari, bago sarili ko, anak ko muna. Yung ano yung ikakapasitibo ng anak mo. Kung ano yung ikakabuti ng anak mo. At alam ko, lahat talagang gagawin ko dahil para sa anak ko. Miyerkules ng gabi habang nagpapahinga ang ibang housemates mula sa pagbabalsa, sa loob ng bahay may kakaibang narinig ang housemates. Music. Baka nagkamali lang siguro. Di alam ni Miho na ang narinig ay isang video ng kanyang anak. Kaliwa. Baliktad. Ay. Saan? Diyan, kita mo? Ang mga aabangan sa PBB 737. Kita mo? Press mo na. Bakit labis kitang mahal? Ganda mo'y di ko She's beautiful. I love her personality. Ano ang dalawa pang pasabog ng Bigyanig? At abangan ang mainit na pagsayaw ni Don at Sue.